Minsan, nagtanong ang Diyos na Jehovah kay Isaias. Nais niyo bang malaman mga kapatid kung ano ang katanungan na yon? Pakisuyo, pakibuksan ang inyong mga Biblia o kaya gadget at sabay-sabay nating alamin ang binabanggit ng Isaias, Kabanata 6, Talata 8. Alamin natin ang katanungan ng Diyos. Sa talatang 8, ganito ang pagkabanggit. At narinig ko ang tinig ni Jehovah na nagsasabi, sino ang aking isusugo? At sino ang yayaon para sa amin? Sa nasabing teksto mga kapatid, tinatanong ng Diyos na Jehovah si Isaias kung sino ang kanyang tagapagsalita o maaaring tagapagsalita para sa kanyang organisasyon. Paano tumugon si Isaias? Kung itutuloy po natin ang pagbasa sa nasabing teksto, sinabi niya, narito ako, isugo mo ako. Sa ngayon, pribilehiyo ng mga lahat ng tunay na Kristiyano na ihayag ang mabuting balita ng kaharian. Pero ang tanong, may pagkukusa ka ba na ihayag ang mabuting balita ng kaharian gaya ni Isaias? Sa pahayag na ito mga kapatid, malalaman natin kung paano ipinakikita ng mga kapatid sa North America ang kanilang lakas ng loob na ipangaral ang mabuting balita sa iba't ibang kalagayan. Pansinin din, nang sabihin ni Isaias na narito ako, isugo mo ako, pinakikita niya ang kanyang pagkukusa na ipahayag ang mabuting balita, bagaman hindi niya alam ang buong detalye ng kanyang atas. Kaya ang dalawang katanungan ay ganito. Una, paano ka tutugon kung may pagkakataon ka makapaglingkod sa lugar na may malaking pangangailangan o kaya ay sa teritoryong may iba ang wika? Ikalawa, paano kung wala kang ideya sa wika o di mo pa napuntahan ang lugar o kaya ay di mo pa naranasan ang klima? Bueno, sa mapapanood na video mga kapatid, pansinin kung paano nagpakita ng lakas ng loob ang ilan sa mga kapatid sa North America nang kusa nilang palawakin ang kanilang ministeryo. Panoorin po natin ang video. They said, sinabi nila, dapat kayong pumunta sa Alaska. Isang napakagandang atas na pwedeng ibigay sa inyo ng sangay. And then he popped. Tapos may nagtanong sa amin, naisip niyo na bang pumunta sa Alaska? At sinabi namin, Hindi. pumunta. Kailangan namin ipanalangin yon. At naghanap kami ng payo mula sa Biblia. Nakipag-usap din kami sa dalawang mag-asawang nakapaglingkod na sa Alaska. Kung magpo-focus kami sa pangangaral, mag-e-enjoy kami saan man kami atasan. Gusto ko rin ang saloobin ni Isaias nang magtanong si Jehovah, sino ang aking susugo? Agad na sinabi ni Isaias, narito ako, isugo mo ako. Talagang nagkusa siya. Tapos pinag-aralan namin mabuti kung paano mapapasimple ang buhay namin at kung paano kami lilipat. Kailangan ng lakas ng loob para tanggapin ang atas na maglingkod sa lugar na hindi mo nakasanayan. Kailangan nga namin ng lakas ng loob sa atas na ito, pero mas umanga kami sa lakas ng loob na ipinakita ng ibang mga kapatid. 16 na special pioneer ang naatasan at 6 sa kanila ang hindi pa nakaranas ng taglamig. Pero ipinadala sila sa pinakamatinding klima, ang pinakamatinding taglamig sa Hilagang Alaska. Nang makita namin ang mga kabataang ito na hindi nag-atubiling maglingkod sa mga lugar na malayo sa kanilang nakasanayan, napatibay kami. At hindi lang matinding klima, mahaba din ang gabi, wala pang kongregasyon, Malayo. hindi nila kasama ang kanilang mga kaibigan at pamilya. Sasakay sila ng taxi para makarating sa pinakamalayong bahagi ng kanilang teritoryo sa araw na iyon. Mababa sila at mula doon, mangangaral na sila pabalik sa kanilang tinutuluyan. Isang pagpapala na makita kung paano nabuo ang isang language group sa tulong ni Jehovah. Pumili si Jehovah ng mga taong karapat-dapat para maisalin ang unang track sa wikang UP. Isa sa mga sister na inatasang magsalin ang nag-alinlangan dahil hindi siya marunong bumasa o sumulat sa wikang yon. Pero napatibay siya ng halimbawa ni Noe na gampanan ang kanyang atas. Gaya ni Noe, gayong-gayon ang ginawa niya.
Sinabi nga sa teksto na ang pagpapala ni Jehovah, iyon ang nagpapayaman. Totoo talaga yun. Pwede sanang nanatili na lang kami sa apartment namin sa Jersey at malamang na maalwan ang buhay namin ngayon. Pero ang talagang makapagpapasaya sa iyo ay yung mga tao at mga kaibigang meron ka. Tama. Sabi nga nila, hindi mo matutumbasan ang binibigay ni Jehovah. Kapag binigyan ka ni Jehovah ng isang atas, tanggapin mo yon. Huwag kang magatubili. Sinusuportahan ka ni Jehovah, ng mga anghel, ng kanyang espiritu at ng mga kapatid, at ang mga pagpapala ay naghihintay lang sa iyo. Napapansin natin sa video, mga kapatid, na may mga kapatid doon na hindi pa nakaranas ng matinding taglamig, pero lakas loob nilang ginampanan ang kanilang atas kahit sa napakatinding lamig ng teritoryo. Kaya anong aral ang makukuha natin doon? Huwag maliitin ang iyong potensyal na magamit ni Jehovah. At sa panahon ng pag-aalinlangan, maaaring isa-isip natin ang tema sa araw na ito na mababasa natin sa Pilipos 1, talatay 14 na nagsasabi, nagpapakita ng lalong higit pang lakas ng loob na salitain ang salita ng Diyos nang walang takot. O tulad ni Moises, ginamit siya ng Diyos na Jehovah, bagaman sa kabila ng kanyang limitasyon. Kaya huwag isipin na hindi mo kaya, dahil ang Diyos na Jehovah handang tumulong, maging sa iyong pagsisikap na matuto ng bagong wika. At kung hindi ka man makalipat sa lugar na may malaking pangangailangan, ano ang maaari mong gawin? Maaari kang tumulong sa mga teritoryong di nakaatas o kaya sa teritoryong bihirang magawa. Kaya ang tanong, mapapalawak mo ba ang iyong ministeryo sa inyong kongregasyon? Magagawa mo yan kung mag-aaral ka ng mga simpleng pagbati sa ibang wika na karaniwan sa inyong lugar. Oo, ang pangangaral ng mabuting balita ay ginagawa ng lahat ng mga tunay na Kristiyano, maging sa lugar ng mga kritikal. Tulad ng halimbawa, sa lugar ng North America, na may mataas ang bilang ng krimen. Pero hindi naging hadlang ito, mga kapatid. Kusang loob pa rin nangangaral ng mga kapatid doon kasabay ng pag-iingat. Sa mapapanood na video, pansinin muli natin ang pinakitang lakas ng loob ng mga kapatid na may pangaral ng mabuting balita at ang mga pagpapalang natanggap nila. Panoorin po natin muli ang video. Anong mga okasyon may mo? Minsan, tumawag ang anak ko at sinabing, Daddy, punta kayo dito. Kinidnap po nila si John. Habang nagpupulong, 3 armadong lalaki ang nagpunta sa Kingdom Hall. Nagbanta silang sasaktan nila ang mga kapatid, ang pamilya ng mga ito, o ang kongregasyon kung hindi sila bibigyan ng malaking halaga. Darating ko lang sa Kingdom Hall at pagkababa ko sa kotse, nakaabang na doon ang isang kidnapper. Dinala nila ako sa isang bakanting lote at iniwan ako doon, pero tinangay nila ang kotse ko. Delikadong mangaral sa maraming lugar sa Mexico City dahil maraming nanunutok ng baril para magnakaw. Minsan, may nakita akong binaril. Nabugbog na rin ang asawa ko. Hindi lang sa Mexico nangyayari ang mga bagay na to. Nangyayari to sa buong mundo. Kapag nagpupulong kami, mga 20 attendant ang nagbabantay sa gate ng Kingdom Hall para hindi mabahala ang kongregasyon. Kapag nagsimula na ang pulong, isinasara na ang gate. Pero alerto pa rin kami at pag may gustong pumasok, sinisiguro namin hindi sila banta sa kongregasyon. Kapag nangangaral kami, gumagawa kaming magkakasama bilang grupo. Alerto din kami sa paligid at sa anumang panganib. Palagi kaming may hawak ng mga publikasyon gaya ng magazine o Biblia. Nakakatulong to dahil nakikilala nila na saksi ni Jehovah kami. Iniiwan ko ang mahalagang gamit gaya ng cellphone o alahas. Napakabunga ng teritoryo kahit delikado ang lugar. Maraming tao ang natututo tungkol kay Jehovah. Habang nasa kotse ako kasama ng kidnapper, tinanong niya kung anong pagkakaiba ng mga saksi ni Jehovah at ng mga Kristiyano. Hindi ko akalaing magkakaroon ako ng pagkakataong mangaral. Nandito na rin lang ako. Sasamantalahin ko na.
Naanganga talaga ako sa mga sister na lumalabas sa larangan, sa lakas ng loob nila, kasi kahit na mahirap at mapanganib ang mga teritoryo nila, hindi sila titigil sa mahalagang gawain ito. Wala silang planong huminto, at hindi rin ako hihinto gaya nila. May mga krimen at patuloy itong mangyayari. Pero determinado kaming paglingkuran si Jehova anuman ang mangyari. Di tayo dapat matakot sa mga pumapatay ng katawan. Kahit mapaharap kaming muli sa sitwasyong ito, hindi pa rin titigil sa pangangaral ang kongregasyon. Mahal na mahal nila si Jehova at alam nilang dumaranas din ng krimen ang iba. Kaya sinisikap nilang ibahagi ang mensahe ng pag-asa. Hindi ako titigil sa pangaral. Dapat magpatuloy ang gawain ito, may karahasan man o wala. Mapapansin natin mga kapatid na may mga kapatid tayo sa North America na hindi naging hadlang ang mataas na bilang ng krimen para hindi maipangaral ang mabuting balita ng kaharian. At makikita natin yon sa kanilang determinasyon na ipagpatuloy ang gawain. Pero baka maitanong mo, sa kabila ng mga panganib na kalagayang ito, bakit nais pa rin ng Diyos na Jehova na marinig ng tao ang mabuting balita? Ayon sa unang Timoteo 2, talatang 4, mga kapatid, binanggit doon na nais ng Diyos na Jehova na ang lahat ng tao ay makaalam sa mabuting balita at maligtas. Kaya sa mga kapatid na lakas loob na nangaral sa kabila ng mga panganib, natutularan nila si Apostol Pablo na nung minsan napapaharap din sa mga panganib sa mga tulisan. Kaya saan man tayo nangangaral, may krimen man o wala, handa tayong magtiis ng kasamaan para lubusan natin maganap ang ating ministeryo. Anong natutuhan natin sa bagay ito, mga kapatid? Na kapag may pagkakataon ka makapaglingkod na may malaking pangangailangan, tulad ni Isaias, masasabi mo bang, narito ako, isugo mo ako? Ang iyong pagnanais na gawin ang kanyang kalooban, malalaman natin na tayo pagpapalain din ng Diyos na Jehova. At ayon sa Mateo 5, talatang 6, dapat tayong maging handang tumulong sa mga nagugutom at nauuhaw sa katuwiran saan man sila masumpungan. Tatalakayin ngayon ni kapatid Diosdado Espiritu mula sa Burgos Congregation ang susunod na pahayag ng simposyum na ito, kung paano ipinakikita ng ating mga kapatid ang lakas ng loob sa Hosea